Blessed day everyone! Mapagpalang araw po sa lahat. Today's vlog, isi-share po natin kung saan po tayo bumibili ng murang alahas pag nakaluwag-luwag po tayo ng konti. Walang iba kundi dito lamang po yan at Cebuana Luhilier. Once a month po dito ay meron silang mga subastang alahas at may diskwento po tayo dito. 5 to 10% discount po, depende po sa promo nila. Nakakasigurado po tayong legit ang lahat ng kanilang mga alahas. Maganda po talaga ang mag-invest ng alahas. Lalo na po pag nakakaluwag po tayo. Almost 10 years na rin po kami ng asawa kong bumibili dito. Kaya subok na at trusted po talaga ang Cebuana sa mga alahas na subasta po nila. Maganda po talaga makapag-invest sa mga pinagpaguran po natin, di po ba? Dahil pag may bigla ang pangangailangan, emergency, instant pwede po nating isangla para mapunan ang ating pangangailangang finansyal. Alahas, minsan sa buhay at hindi naman po ito masama, gusto nating i-flex pag malaki ang mga bagay na pinagpaguran natin, higit lalo ito'y galing sa ating dugot pawis, nakuha natin ito sa malinis na paraan, malinis na hanap buhay, maliit man o malaki, ito'y galing sa pagod, sipag at tiyaga natin. Nakaka-proud lang naman minsan talaga, higit lalo sa mga galing talaga sa hirap, yung talagang dukha, talaga naranasan maging patay gutom tulad ko. Minsan ito yung nakakapagbigay saya sa atin, ano po, yung ma-flex minsan ang mga bagay na na-achieve natin. Sarap minsan sa feelings, yung mga dati napapanood mo lang, ngayon ikaw naman. At mapapasambit ka talaga ng thank you Lord, yung dating walang-wala, ngayon wala pa rin talaga. Kahit papaano, unti-unti ay nagkakaroon na. Yung mga pumaldo sa flood control, proud nga sila, nakaw po yun ha, tayo pa kaya minsan okay lang mag-flex ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Huwag lang ang manlamang at manghamak, mang-apak ng kapwa mo. Sa mundong ating ginagalawan, maraming mapanghusga, lalo na pag Kristiyano ka. Pag nagsuot ka na ng alahas, sasabihin mayabang ka na, yung iba materialistic ka, sabi nila. Lahat naman po tayo materialistic, di po ba? Dahil habang nabubuhay ka, marami pa ring mga bagay na material na nanaisin mo, magandang bahay, sariling lupa, sasakyan at marami pang iba. Kaya aminin natin, lahat tayo tamado tungkol dito. Napakaganda mag-invest pag may pang-invest, tama, di po ba? Kaya hindi masamang mangarap at mag-invest ng mga alahas at iba pang mga bagay basta malinis na paraan. Yung dati, bili namin 3.5 per gram, ngayon umabot na ng 7K ang per gram ng alahas, doble na ang presyo. Paldo sana kami kaso hindi na namin natubos ang mga yang alahas na yan. Excuse me po, yan pala ay sinangla na namin, tanging resibo na lang naiwan. Yan po yung nagpagawa kami ng bahay, kaya okay lang, na-invest naman namin sa aming bahay. Paalala lang po, sabi ng Biblia, hindi masama ang mangarap at magnais ng mga iba't ibang kayamanan, pero pakatandaan po natin na ang totoong kayamanan ay wala sa mga bagay na ating inaasam-asam, kundi nasa karunungan, wisdom na galing sa Diyos, pang-unawa natin sa kanyang mga salita at utos. Sabi nga po sa mga Kawikaan chapter 3 verse 13-15, ang tunay na kayamanan ay ang taong nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtamo ng kaunawaan, sapagkat ang pakinabang dito kaysa pilak ay mas mainam at ang mapapakinabang dito ay higit kaysa gintong dalisay. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihambing sa kanya. Amen. Sabi rin po sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya walang saysay ang yaman kung wala sa iyo ang tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Amen. Iyon lamang po sa araw na ito. Ako pong muli ang inyong Marlon Solomon Amutin, ang inyong former certified transgender woman on binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon nagsasabing ano man ang hamon ng buhay, let's fight the good fight of faith. Marlon Solomon Amutin, ang inyong former certified transgender woman on binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon nagsasabing ano man ang hamon ng buhay, let's fight the good fight of faith. Bye-bye!